Walang nagtatanong, tangina nyo, isa sa mga pinakamagagaling na prosecutor ng Davao. Ano ka ba? Isa sa pinakamagagaling na prosecutor ng Davao yan, in case hindi nyo alam. Tangina, isa sa mga pinakamagagaling na abogado, strategy magician ng Pilipinas. Hindi nyo napansin, tamo, walang nakakapansin sa inyo, Pilipinas eh. Halos walang nakakapansin sa inyo eh. Nakakapagtakang halos walang nakakapansin. Hindi nyo napansin, paanong bigla na lang all of a sudden coming from an unknown place, kasi yung Davao kasi in case hindi nyo alam, yung mga ordinaryong taong bayan dito sa Metro Manila, hindi naman kilala ang Davao eh. Ano ba na hindi kilala ang Davao? Alam lang nila pangalan ng Davao. Alam nila pangalan ng Davao. Pero kung ano yung kalakaran sa Davao, durian, ganun, pero other than that, wala na masyadong alam ang karamihang Pilipino dyan eh. Pero tingnan mo, ngayon, ang alam ng mga Pilipino tungkol sa Davao, durian at Duterte. Paano nangyari? Paano nangyari? Walang nakapansin. Paano naupo si Duterte nang halos wala man lang banner, nang halos wala man lang print ads, nang halos wala man lang commercial sa TV? Paano nangyari? Paano all of a sudden, biglang kilala na siya ng halos lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa? Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko. Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko na ngayon biglang all of a sudden, balik tayo sa panahon bago pa maluklok si Presidente Duterte dati. Putang ina, halos walang nakakakilala sa kanya, biglang all of a sudden, lahat ng tao, landslide, gusto na kagad yung matanda. Tamo? Paano nangyari? Walang nakakapansin. Paano, naalala nyo pa ba yung panahon, paano nyo nakilala si Duterte? Naalala nyo pa yung panahon na yun? Hindi yan dahil sa debate. Oo, may mga debate. Pero alam nyo naman, bago pa yung mga debate sa TV, alam nyo, kilala nyo na siya bago pa siya sumalang. Dahil yung debate na yun, yan yung mga panahon pa lang na nangangampanya na sila. Nangangampanya na. Pero long before, bago pa mangampanya, kilala nyo na si Duterte. At alam nyong taga Davao siya. Paano nangyari? Paano nangyaring biglang all of a sudden kilala na ng buong Pilipinas itong isang mayor na taga Davao na minsang panahong walang nakakakilala sa kanya sa mga taga Metro Manila? Paano nangyari? Tamo, hindi nyo nare-realize eh. Walang masyadong nag-iisip na hindi biro ang taba ng utak ng matanda para bigla na lang from being a mayor, gusto na siya ng buong Pilipinas. Tangina, walang nag-iisip. Walang nag-iisip. Paano nangyari yun? Sige, paliwanag nyo nga sa akin. Paano nangyari na hindi kilala si Duterte sa Davao, biglang all of a sudden, kilala na siya ng lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. When I say hindi kilala, hindi ibig sabihin sa Davao. O, alam na ng mga taong taga Davao yan. Kilala talaga siya roon. Kilala din siya sa buong Mindanao. Wala tayong pag-uusap doon. Pero dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng Pilipinas, hindi siya kilala. Pero, bigla na lang, all of a sudden, biglang gusto na kagad siya ng taong bayan. Tapos, bigla na lang din, landslide sa kanya ang boto ng halos lahat ng tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Wala halos nag-iisip eh. Wala halos nakakapansin. Walang nakakapansin, walang masyadong nag-iisip, lahat ng tao bulag. Bulag. Nakilala nyo. Pero paano nyo nakilala? Mababalikan nyo pa ba? Wala na rin nakakaalala kung paano nangyari. Wala na. Naalala mo pa ba, brother, paano mo nakilala si Duterte? Yung pagkakalala ko po, nung yun po, nagkakampanya na sila sa presidency po niya. Oo, parang nangangampanya po sa balita. Doon lang nagkaroon ng malaking impact sa isip mo nung nangangampanya. Pero long before, alam mo naman, kilala mo na si Duterte bago pa siya magsimulang mangampanya, eh, tama? Opo, pero hindi mo maalala kung paano. Hindi mo maalala kung paano mo siya nakilala. Tama? Opo. Tangina. Yan mismo eksakto sinasabi ko. Oo, nagkaroon kayo ng picture sa isip nyo ng isang Duterte nung panahong nangangampanya na siya. Pero long before, bago pa siya mangampanya, kilala nyo na ang Duterte. Kilala nyo na. Paano nangyari? Hindi nyo napansin. Walang nakakapansin. Pero si Duterte, yung kaisa-isang politiko na matindi ang paggamit sa social media, wala lang nakakahalata. Walang nakakahalata social media. May mga lumabas minsang panahon ng mga documentary tungkol sa Davao.
Kung gaano kalinis ang Davao, gaano kaganda ang Davao, gaano kayaman ang Davao. Tapos, yung influence na yun tungkol sa Davao, naimbudo sa isang grupo, si Duterte. Na merong pagkakataon na itong isang si The Punisher, kung tawagin nila, nagmomotor sa kabuuan ng Davao para makita kung ano lagay ng bayan niya. Tapos minsan nagpapanggap na taxi driver sa gabi para makakita kung sino-sino mga siraulo. Tapos may pagkakataon, pinakain niya yung upos ng Yossi dun sa isa sa mga banyagang naninigarilyo dun sa lugar niya. 'Di ba naalala niyo 'yon? Naalala niyo narinig niyo 'yan? Naaalala niyo narinig niyo 'yan? Pero halos walang nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Wala halos nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Saan dumaan? Saan dumaan yung balita? Tingnan mo. Isipin mo landslide votes kay Duterte. Landslide votes kay Duterte. Tapos kinuha mo yung matanda. Tapos pumayag siya. Tangina sa akin. Kabahan ka na. Pumayag yung matanda. Putang inang lintik at talino nun. Pumayag siyang basta na lang siyang makuha. Tapos ang hinihingi niya lang, hindi palag. Ang hinihingi niya lang, bigyan niyo lang ako konting oras para ma-lecturean ko kayo. Tangina. Tangina, walang nag-iisip. Tangina. Lahat nakatingin doon sa kung ano sinasabi ng balita, kung ano sinasabi ng social media, pero walang nag-iisip ng behind the scenes. Kung ano ba nangyayari sa isip ng mga tao na yun. Magagaling na strategist nitong mga to. Hindi birong galing ng strategy nila. Pambuong Pilipinas yung strategy nila. Pambuong Pilipinas yung strategy nila. Ngayon, yung mga iba, parang, Chester, bla bla, bakit ganyan discussion mo? Hindi naman yan sa sumasangayon ako kay Duterte. Hindi rin yan sa tumututol ako kay Duterte. Hindi rin yan sa sumasangayon ako kay Marcos. Hindi rin yan sa tumututol ako kay Marcos. Ang akin, simple konsepto. Lahat ng magagandang plataforma ng mga politikong nakaupo, suportahan natin lahat. Lahat ng pangit na plataforma ng politikong nakaupo, labanan natin lahat. Ganon kasimple sa akin ang konsepto. Bakit? Para sabay-sabay tayo kumangat. Ganon lang yun.